Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome to Shekinah Glory Baptist Church. Ito po ang 5th. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Ray Platon at ito po ang bahagi po ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y handa na po para mag-aral ng salita ng Panginoon, would you please say Amen? Thank you po. Tumayo na po tayong lahat at inaanyayahan ko po kayo na kunin po ang inyong mga Biblia. Buksan po sa ating aklat na babasahin, Lucas Kabanatang 8, talata pong 22 hanggang 25. Luke chapter 8 verses 22 through 25 ang ating pong text ngayon pong umagang ito. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Verse 23. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and they were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Verse 25. And he said unto them, Where is your faith? And they, being wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and the water, and they obey him. Diyos po ang magpala sa kanya pong salita. Tayo pong lahat ay humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po for this opportunity again to address your people at ipangaral po ang inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo ng inyong pag-iingat, ng inyong pagpo-provide, ng inyong kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na inyong tinugon at sa mga pangangailangan po na inyong ipinagkaloob. Ngayon pong umagang ito, ay kami po ay lumalapit sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At kami po'y samahan po ninyo. Tulungan ng inyong banal na Espiritu. I-lead niyo po kami. At mangusap po kayo sa pangangaral po ng inyong lingkod. Ama, tulungan niyo po ako, pakapuspusin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu at ang paggamit niyo po sa akin, Panginoon, ay magbunga po ng mga pasya at desisyon na makakatulong, Panginoon, para po may lumago upang mayroong magkaroon ng comfort sa kanilang mga problemang pinagdadaanan at upang mapalakas po ang aming pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo po namin ikinocommit o banal na Espiritu ang aming pag-aaral ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo pong pagtayo. Now, many people today are very much confused kung ano po ang ibig sabihin talaga ng isang Christian. I've noticed that sa panahon po natin ngayon, marami po ang confused about Christianity. I mean, kapag kami po dito ay lumalabas tuwing Sabado at nagsusoul winning kami at magtatanong po ako kung ano po ang isang Kristiyano, ay makakuha ko po ng maraming iba't ibang mga klase po ng kasagutan. At marami po sa kanila ang sinasabi ay ang isang Christian daw is someone who has been baptized or someone who does good works. Some would say that a Christian is someone who goes to church, who helps the poor, or someone who is really born in a Christian home. Meron pong nagsasabi na a Christian is someone who speaks in unknown tongue. Malagana po yan dito. And others would go that some type of religious gathering ang inaatinan po ng isang Christian. Kahit saan ka po magpunta, ay makakita ka po, makakuha ka ng ganitong mga uri ng kasagutan patungkol po sa kung ano ba talaga ang isang Kristiyano. Ito po ay mga common answers, ito po ay mga typical answers na nakukuha po at ibinibigay po sa amin. Maganda po ang lahat ng mga kasagutang ito, subalit ang problema po sa mga ito ay they don't line up with the Bible. Hindi po ito ang tinutukoy kung ano ba talaga ang Christian na sinasaad po ng banal na kasulatan. Listen, you're not a Christian just because you've been baptized or just because you go to church. You're not a Christian because you're born in a Christian home. You don't automatically become a Christian because you're religious and sincere about it. You are not a Christian just because your parents named you Christian.
Listen, the only way to be a Christian is to be saved. Amen. Paano po? By repenting of your sins and putting your faith on the Lord Jesus Christ, believing the message of the gospel. Makinig po kayo. The simple message of the gospel is that Jesus died for you on that cross to pay for your sins, and that He died and that He was buried, but after 3 days, He rose again from the grave. You want to know how does a person become a Christian? Kailangang siya ay maligtas. Paano po? By turning from your sins, by repentance, and through faith, believing on the sacrifice of the Lord Jesus Christ. You ask, bakit kailangan pang mamatay ng Panginoong Hesus para sa akin? The Bible tells us, dahil mahal po tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That is how someone becomes a Christian. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, but Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Acts chapter 4 and verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Acts chapter 16 and verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Romans chapter 10 and verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Makinig po kayo, being a Christian means being saved. But being saved is just the beginning of being a Christian. Marami pong mga tao ngayon who claim that they are saved, but they are not living a good Christian life. Opo, pwede pong you can claim you're a Christian, you need to be saved, but then salvation is just the beginning. It is something na kailangan pong ipamuhay po natin araw-araw. It is something that we live out every day. We continue as a Christian in our homes, in our jobs, sa atin pong mga opisina, sa atin pong mga paaralan. Hindi lamang po kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, tsaka lang po tayo Christian. We're still a Christian even kapag tapos na po ang gawain ng Panginoon. At over the week, tayo po ay nabubuhay bilang pong isang mananampalataya. Sa Lucas, Kabanatang 8, sa mga talatang binasa natin na 22 hanggang 25, magkakaroon po ang mga disciples ng isang crash course kung ano po ang ibig sabihin ng isang Kristiyano. I mean, tignan po natin at obserbahan po natin how the disciples learned real Christianity. Let's look at verse 22. This is the first step to real Christianity. Number 1, I've got 5 things ngayong umaga mga kapatid at nais ko pong bilisan ito. Number 1, a real Christian engages the definite call. A real Christian engages the definite call. The first step to being a Christian is to listen to the call of Jesus. Verse 22, now it came to pass on a certain day that he went up into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Notice that the command para sumakay ng barko o ng bangka came from their master, the Lord Jesus Christ. Letter A, the definite call was from the master. They did not hear it from their parents. They did not hear it from their leaders. They didn't hear the call from their friends. The call to get into the ship with Jesus came from their master. Kung nais po natin tunay na maging mananampalataya, tunay na maging Kristiyano, you got to listen to the voice of Jesus, not
to the voice of anybody else, kundi sa salita lamang po ng Panginoong Hesukristo. At paano po natin maintindihan na ito po yung salita ng Panginoong Hesukristo? Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, naririnig po natin ang tinig o ang tawag ng ating Panginoong Hesukristo. So the definite call was from the Master to the men, para po sa mga tao. Jesus was teaching parables to the multitudes, but He called them. He extended this call doon po sa mga tao, kasama po yung 12 mga alagad. There could be a lot of friends na pwede ho nating imbitahan sa ating BCCM at maisama sa ating gawain. Pero naniniwala po ako na kung kaya't kayo po ang nariyan, nakaupo at nakikinig sa akin ngayong umaga is dahil po inalaw ng Panginoon na ikaw ang makarinig ng mensaheng ito. Ito po ay tawag ng Diyos para sa iyo. Salita ng Diyos definido para lamang sa iyo. So, the definite call from the Master to the men, letter C, for movement. In other words, tinawag tayo ng Panginoong Hesukristo na sumakay doon sa barko, sa bangka, to become a Christian, but He's telling the disciples, kailangan nating gumalaw, kailangan nating lumipat, kailangan nating maglayag. We need to be someplace else. Mga kapatid, is your Bible reading moving? Is your soul winning going? Yung po bang ating prayer life is developing? Is your Christian life growing? Only the 12 got in that boat because the rest of them got content to stay at the shore. It's not all about being saved, mga kapatid. You need to grow. There needs to be action. There needs to be growth, movement, maturity. Jesus said, mula dito sa pampang, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat na ito. There are so many today na umaattend ng simbahan. Linggo-linggo nasa loob ng gawain. They got saved, but they are not going anywhere for God. Walang ginagawa, hindi naglilingkod, hindi lumalago, walang nai-involve sa ministry. You want to know what a Christian ought to be? Yes, he ought to be saved. Kailangan siyang ligtas. Kailangan niyang pakinggan ang tawag ng Diyos para sa kanya upang siya ay maligtas. But not just stay there and be saved. Ang nais ni Jesus ay maglakbay ka kasama siya at yun po ang tinatawag nating maturing or growing Christian life. Ang una po, real Christianity not only begins with a definite call, but it continues, number 2, with the disciples' commitment. The disciples' commitment. Bawat anak ng Diyos, bawat naligtas ay dapat maging tagasunod ni Kristo. Hindi pwede na taga-attend lang. Iba ho yung taga-attend sa tagasunod. Kailangan pag ikaw ay naligtas na, tagasunod ka. Ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng disipulo, inaaral mo ang iyong master. At ang ating master, ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroon tayo dapat commitment. Ang sabi ng verse 22, and they launch forth. Nabubuhay po tayo sa day and age where followers of Christ ay wala na pong mga commitment. A-attend, opo, pero hindi na babalik sa mga gawain natin. Nagbibigay, opo, pero wala ng commitment sa mga gawain po natin. If you've been attending yung ating gawain for several months now, at alam nyong nakakatulong naman sa inyo ang mga ginagawa natin at natututunan po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kinakailangan maging committed po tayo sa church natin. Paano po? Sumunod na tayo sa tubig ng bautismo. Amen? Kung ang tagal-tagal mo ng attender pero wala ka pa rin desisyon na magpasakop sa Panginoong Hesukristo, sa unang hakbang ng pagsunod sa tubig ng bautismo, mga kapatid, nais ko po kayong encourage, magpasakop na po tayo sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya sa tubig ng bautismo. Magdesisyon ka na, kapatid. Everybody wants to be happy when it's singing time, but nobody wants to stand up to come in front during invitation time. Nobody wants to make a decision anymore. They are content and they are not committed. Tatlong bagay po. The response they made, the requirement that was given, the readiness they showed. Bigyan sana tayo ng mga mananampalataya na kapag sinabi ni Jesus, tara na,
ay agad silang sasama. Pag sinabi ni Jesus, sakay na! No, parang Sharon pa rin tayo. Pag sinabi ni Jesus, sakay na! And they would ride with Jesus. Tignan niyo po yung sequence, mga kapatid. He calls and we follow. He commands and we obey. I wonder how many people today that when Jesus gives the invitation, young people sa ating church will respond. I wonder if Jesus gives me the decision to choose and I make that decision, would I make a decision to ride and to come and ride with Jesus? Notice the kind of commitment that ginawa po nila. Hindi po ito madali dahil po there was no specifics given. When Jesus told them to get in on that boat, wala pong ibinigay na detalye, mga kapatid. He didn't tell them kung gaano katagal ang magiging boat ride nila, if there will be refreshment during sa ride nila, kung ano po magiging panahon, kung maglalayag sila ngayon, what are they going to do pagdating po nila sa kabilang ibayo, what it will be, kung magiging dangerous po ba o kung magiging pleasant po ba ang kanilang paglalakbay. Listen, if you can't get on that boat because Jesus says so, you will not last on that journey. Kapag hindi po tayo tumugon, sumunod, at tayo po ay nag-follow sa Panginoon para sumama at sumakay, nakasama siya, hindi ho tayo magtatagal sa biyahe ng buhay Kristiyanong ito. Marami mga mananampalataya ngayon, hindi sila makagawa ng desisyon para paglingkuran ng Diyos because they are too focused on the wrong details. Naghihintay sila ng specifics. Ako ba'y pagpapalain ng Panginoon pag ako'y sumunod sa Kanya? Marami bang mga tao ang magiging followers ko? Sila ba'y magiging mga kaibigan ko? O ako ba'y magiging popular? Susuportahan ba ako? Or tell me if everybody in the church would be delighted to see me. Bibigyan ba ako ng pagkakataong kumanta at ipakita yung talento ko? Tell me kung magiging madali ba ang lahat once na pumasok ako sa Bible College? Listen, serve God because He said so. Get into the boat dahil sinabi ni Jesus sa iyo. Go to Bible college because God said so. Read your Bible. Pray. Go soul winning because Jesus said so. Real Christianity is when Jesus calls, you commit to obey and follow Him. Hindi lamang po the definite call, the disciples' commitment, but number 3, the difficult crisis. Look at what happened here, mga kapatid. Pansinin niyo po ang mga talatang ito. Nung sila po ay sumunod, narinig ang tawag ng Panginoon at sila'y sumunod at hindi nagtanong at basta sila'y naging committed lang, Panginoon, kung nasaan ka ay sasama kami. Pakinggan niyo po kung ano ang nangyari sa kanila. Verse 23, but as they sailed, he fell asleep. And there came down, natulog ang Panginoong Jesucristo. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, lulubog na halos sila, and they were in jeopardy. Now, hindi ko po alam sa inyo, pero palagay ko po sa aking pagkakatingin sa istoryang ito, it seems na sila ay na-set up ng Panginoong Jesucristo. Opo. How many would agree with me na alam na ni Jesus ang mangyayari bago pa sila maglayag? Amen? Amen? Sino po sa inyo ang magsasabi na we are convinced that Jesus knew all about the weather and He knew all about the storm before He even asked them to join Him in that boat? Kung alam na ni Jesus kung ano mangyayari sa kanila nung sila'y sasakay sa bangka, bago pa man niya sila tawagin na sumakay, at tinawag niya pa rin, inanyayahan sila na sumama sa kanya, mga kapatid, it could only be a setup. Isa lang ibig sabihin nito, sinet up sila ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nais ko na lang po na Panginoon ang mag-set up sa akin kaysa ibang tao ang mag-set up sa akin. Mga kapatid, pansinin niyo ito, when you serve and walk with God for a long time, asahan niyo po may mga problema. Amen. May mga difficulties tayong pagdadaanan. May mga sakit at sakit po tayo na daranasin.
it seems na parang sineset up tayo ng Panginoon. Parang ganito minsan ang mga litanya natin, Lord, sinunod ko po kayo kung anong sinabi niyo sa akin, pero bakit po pinagdadaanan ko ang problemang ito? Panginoon, sinunod ko po kayo, nagbabasa ako ng Biblia, nagbibigay ako ng tithes ko, nananalangin po ako palagi, I try to be a good Christian, bakit nagsasuffer ang marriage ko? Bakit nahihirapan ang pamilya ko? Bakit po pinagdadaanan ko ang mga bagay na ito? 3 things mga kapatid, yung storm, yung crisis na ito. Number 1, it struck the obedient ones. Pati yung mga sumunod sa Panginoon, nakakaranas po ng mga problema. Listen, yung mga disciples, habang nasa panahon sila ng pagsunod, sa loob ng bangka, sumunod sa utos ni Jesus. Hindi ho ba dapat na mag-isip tayo na tayong sumusunod din sa Panginoon ay makakaranas din ng problema, makakaranas din po ng kahirapan? Now, marami po sa atin today are going through financial difficulties. Marami po sa atin na may mga marriage problems po tayo. May mga family failures at problema po sa trabaho. Before you even jump on that boat at sabihin mo, ayoko na sa simbahan ito, titigilan ko na itong Christian life na ito, gusto kong tanungin kayo, sino ba ang nagsabi sa inyo? Sino ba ang nag-utos sa inyo? Sino ba ang nag-invite sa inyo to get into the boat in the first place? Mga kapatid, wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po kayo narito dahil sa pastor. Hindi po kayo narito dahil sa inyong mga kaibigan. Hindi po kayo narito dahil sa kung sino mang tao, mga kapatid. Kaya hindi po dapat kung kani-kanino po tayo nakikinig sa sino mang preacher na nakikita po natin sa Facebook, sa social media o kaya po sa YouTube. Mayroon tayong God's appointed pastor na ibinigay po sa inyo. Listen to Him. Itong buhay na ito unpredictable. I may not be able to tell you since na you took that boat ride with Jesus na lahat po ay magiging smooth sailing. But this I promise you, when you have Jesus on your boat, you will not sink. Pansinin po ninyo yung kanilang commitment kahit na nangyari sa kanila yung crisis na ito, yung bagyo sa gitna ng dagat, sa gitna ng laot, naapektuhan yung mga sumunod sa Panginoon. Letter B, the storm was seen by others. Meron pong mga hindi sumakay, hindi sumama, hindi narinig ang tawag ni Jesus, paanyaya ni Jesus, pero hindi sumama sa mga alagad. At nakatayo sila doon sa dalampasigan at nakikita sila at sabi, tingnan mo sila, tingnan mo sila. Tingnan mo kung anong nangyayari sa kanila. Tingnan mo kung anong nangyayari pag sumunod ka kay Jesus. At sasabihin nila marahil, palagay ko, yan ang nangyayari kapag sumama ka sa Panginoong Hesus at yan ang napapala ng mga laging ambok ang bibig. Ganito ang ginawa ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Tingnan nyo kung anong nangyayari sa kanila. Listen mga kapatid, mayroon po kayong mga kakilala, mga kamag-anak, marahil ay miyembro ng inyong pamilya, mga kaklase o kasama sa trabaho. They are laughing sa inyo kapag nakikita po nila na dumadaan po kayo sa mga problema ninyo dahil po sa pinagdadaanan ninyo sa pagsunod ninyo sa ating Panginoong Jesucristo. Don't let those kind of people make you forget kung sino ba talaga ang tumawag sa inyo para sumakay po ng bangka at kasama si Jesus sa bangka ninyo. Young people, listen to me. Yung mga kaibigan ninyo ay sasabihin sa inyo, hindi mo kailangan maging seryoso sa church. Hindi mo naman kailangan ipamuhay talaga yung lahat ng naririnig mo sa pangangaral ng pastor ninyo. Hindi mo naman kailangan basahin ang Biblia mo at paglingkuran ng Diyos mo. Ang sasabihin nila, magsaya ka, mag-enjoy ka, mag-TikTok ka, i-enjoy mo yung panahon mo habang bata ka pa. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kailangan mong gumawa ng isang stand at magkaroon ka ng conviction na pag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, we need to stay in the boat in the midst of a difficult storm. Ikaw ba ay nasa gitna ng persecution? Ikaw ba ay pinagbabawalan ng dumalo? Wala ka na bang nakikitang dahilan kung bakit kailangan mong dumalo sa gawain ng Panginoon? Listen, si Jesus ang kasama natin sa ating bangka, sa ating buhay Kristiyano. At siya ang tutulong sa atin upang malagpasan po ang lahat ng mga bagyong ito. At ikaw ay magiging panatag. You will be safer when you get to the other side. Pansinin ninyo, the storm struck the obedient ones. The storm was seen by others. And the storm was seemingly overwhelming. Ang sabi ng talata, and they were filled with water and were in jeopardy.
Marami po sa atin ngayon ang pakiramdam parang nasa peligro na. Nasa alanganin na. Parang hindi na kayang sagutin ng Panginoon yung kanilang mga panalangin. Mga kapatid, has your prayer life stopped? Has your Bible reading stopped? Is your Christian life in jeopardy? Since Jesus invited you on that boat, be ready for some storms. Pero naniniwala po ako, since kasama natin ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo pababayaan sa mga bagyong ito. Number four, the definite call, the disciples' commitment, the difficult crisis. Number 4, the divine comfort. Look at verse 24. And they came to him and awoke him. Hindi ho ba napaka-typical nito sa mga tao sa atin ngayon? Kapag ang lahat ng bagay has become out of control, we wanted to get the attention of the one who is always in control, ang Panginoong Diyos. The problem is not that they wake him up. The problem is that what they said after they woke him up. Ang sabi nila, Master, Master, wala akong problema doon. Pero ang kasunod na sinabi nila, we perish. Sa Mark chapter 4 verse 38, kaparehong istorya. Ang sabi nila, Master, Master, carest thou not that we perish? Mga kapatid, these disciples have forgotten something about Jesus na madalas nalilimutan din po natin mga Kristiyano kapag tayo po may mga kabigatan at problemang pinagdadaanan. Kapag may mga bagyo po tayong dinadanas at pinagdadaanan. Number 1, they forgot His presence. Remember this, yung ating bangka, ating buhay, may be tossed and battered. It may even be filled with water. Normal po yun. You can't go down with your ship when Jesus is with you. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pangako niya, Hebrews chapter 13, verse 5b, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Matthew chapter 28, verse 20b, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Psalm chapter 23, verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Meron ba sa atin dito na nakakarinig po sa tinig ng aking boses that is saying, hindi ko na yata kakayanin. I am ready to give up. Kailangan ko nang mag-quit at iwan na itong church at iwan na itong Christian life. Who is just saying, kailangan ko nang iwasan itong mga problema ko. Hindi ko na kakayanin. Wala na akong magagawa para sa solusyon dito. Mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, if you're a Christian, Jesus is already in your boat. The Holy Spirit is already in your life. Do not forget His presence. Don't forget, He is always with you. So don't give up yet. Don't quit yet. Don't stop praying for that husband yet. Don't surrender on your situation yet. When you've got His presence, He's got you on His presence. Letter B, they not only forgot His presence, but they forgot His promise. Ano yung sinabi ni Jesus na tawag sa kanila? Let us go over the other side of the lake. When Jesus gives a promise, make sure that Jesus will do it. Be sure Jesus will do it. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Philippians chapter 1 and verse 6. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians chapter 4 verse 19. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 8, 38 and 39. Alam niyo po itong talatang ito. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Romans chapter 8 verse 28. The next time na sinasabi ng ating kaaway na si Satanas pinapaalala sa iyo yung mga pagkukulang, yung mga pagkakamali, yung mga maling pagpili, that you cannot make it, na hindi ka good enough, that all your efforts are in vain, at yung mga anak mo will end up a failure like you, na yung inyong pamilya ay lalaking broken family, tell the devil, no weapon that is formed against
thee shall prosper, and every tongue shall rise against thee in judgment. Thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Isaiah 54 verse 17. They forgot His presence. They forgot His promise. Let us see, they forgot His power. Ang sabi ng verse 25, nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong pananampalataya? How amazing that the man Jesus was tired and sleeping, but the God Jesus stood up and calmed the storm. Si Jesus ay nirebuke yung malakas na bagyo, and when He spoke the words, yung tubig, yung alon, at yung malakas na hangin ay sumunod sa Kanya. Listen, if Jesus told the waves and the wind to calm down, can He tell your problems to stop? Can He command your cancer to stop? Can He command your high blood pressure to stop? Can He command your illness to leave your body? Yes, He can fix your marriage. Yes, He can provide for your needs. Yes, He can help you find a good job. Yes, He will help you finish college. Bakit po? Because Jesus is powerful. Bakit po? Because Jesus, He is our God. Amen. The definite call, the disciples' commitment, the difficult crisis, the divine comfort, number 5, and the last, number 5, the desirable conclusion. Sabi ng verse 25, and they being afraid wondered, saying one to another, what manner of man is this? In other words, sabi nila, anong klaseng tao ito? Nakahiga, ginising, tumayo, sinaway. Ay, yung iba kailangan pang magkape para po may magawa at makausap ang ibang tao. Yung iba ko kailangan mo nang mag-boot up, o kaya maghilamos, o kaya maligo para magkaroon ng, di ba, bumalik yung... Pero ang Panginoong Hesus Kristo tumayo mula sa pagkakahiga at sinaway yung hangin at sinaway yung alon at yung malakas na dala ng tubig. Mga kapatid, sumunod po sa Kanya. Ang sabi nila, what manner of man is this? They are marveling at Jesus, asking among themselves kung anong uri, kung anong klaseng nilalang lalaki ito. Mga kapatid, tinatanong nila, sino ang nakakagawa nito? Wala tayong nakita na kahit na ano sa ganitong pagkakataon, sa ganitong paraan. They were amazed. Ang sabi ng chapter 4 verse 41 ng Mark, they feared exceedingly. This men, listen to this, kapatid, makinig ka. This men had a deeper understanding, mas malalim na recognition and realization kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo, kung ano talaga ang pagka-Diyos niya. At hindi po katulad ng mga taong natira doon sa seashore. They had a better understanding out there in the deep, in the midst of the storm. Nakasama si Jesus sa bangka nila. You want to get closer to God? You want to know God more? You want to know His plans and purposes clearer? Get on the boat with Jesus. Itong buhay Kristiyano na ito, huwag ka lang umattend ng church. Maglingkod ka sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, pag naglingkod tayo sa Panginoon, nagtapat tayo sa Panginoon, ibigay natin buhay natin sa Panginoon, dadanas tayo ng mga problema, pero okay lang yan. Mas makikilala natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa gitna ng mga problema kaysa sa saya, kaysa doon sa ligaya, kaysa doon sa punong-puno ka. Mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay makikita natin, mararanasan natin. Hindi po doon sa karangyaan, kundi po kadalasan doon sa kasalatan. Dahil po sa kahirapan, doon tayo mas malapit at malapit sa Panginoong Hesukristo. You want to grow in grace? Go through humble weakness. You want to trust, you want to be trusted with the big things? You'll have to be faithful with the little things. Makinig po kayo, you may go through trials, you may go through storms, you may go through difficulties. Learn this, that is maybe God's opportunity for you and your family to experience yung kapangyarihan ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, so that in the end, God will get all the glory. Hindi tayo ang makikilala, hindi tayo ang matatanyag. Diyos ang makakakuha ng kaluwalhatian. Tatlong bagay po. Ang desirable conclusion nila, there was calm and peace. Pumanatag po. Isn't it wonderful to experience yung peace, kapayapaan ng Diyos sa gitna ng problema kung magtitiwala lang po tayo sa Kanya at hindi tayo susuko
na sumama at kapiling ang Panginoong Jesucristo. Number 2, they considered his person. Sabi nila, what kind of man is this? Mas lumalim ang pagkakilala nila sa Panginoon. And letter C, they had a clearer perspective. Clear perspective pastor ng ano? Mga kapatid, pag binasa niyo po yung mga preceding verses after verse 25 ng chapter 8 ng Luke, habang nakatawid na po sila doon sa kabilang ibayo, habang nagkakamot pa sila ng ulo, nirarap pa nila yung kanilang brains kung ano yung nangyari doon sa gitna ng dagat sa loob ng bangka at paano nangyari at nakaligtas pa sila doon. When they got over the other side, sila mga kapatid ay in-approach ng isang devil-possessed man, ng isang taong inaalian ng masamang espiritu. Siya po ay nakahubad, siya po ay natutulog sa sementeryo, sa mga libingan, may mga chains sa kanya, wala hong makagapi sa kanya. Pero nung nakausap siya ng Panginoong Hesus sa verse 35, ang sabi, umalis ang masamang espiritu. At sa verse 35, siya'y dinamitan at nasa tamang pag-iisip at nakaupo sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa sila nakaka-get over sa kapangyarihang ipinamalas ni Jesus. Yung power niya over the deep. Ito, sa chapter 8 verse 35, Jesus had power over demons. And then pag dumating po tayo sa verse 43, merong isang babae po rito na 12 years ago na ginastos na halos lahat ng kanyang kayamanan sa mga doktor. Sinubukan na ang mga gamot pero walang nangyari. Sinubukan ng mga herbal pero walang nangyari. Sinubukan pong magpagaling sa kung anong mga bagay pero wala pong nangyari. Nung narinig niya si Jesus, kahit siya'y hinang-hina, siya'y nagpilit na lumapit sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya po'y gumapang, nagpahinga, gumapang at nagpahinga. At ang sabi niya, kung ako lamang ay makakalapit sa Panginoong Hesukristo, kung mahahawakan ko lamang ang dulo ng kanyang laylayan ng damit, ay gagaling ako. Mga kapatid, ang sabi po ng verse 43, itong babaeng ito na may karamdaman, inaagasan ng dugo, sa verse 44 and 48, nung hinawakan niya ang laylayan ng ating Panginoong Hesukristo ang damit niya, gumaling siya. Jesus had power over the deep. Jesus had power over demons. Now, Jesus had power over diseases. Ang sabi ng mga tao, bakit ganito? Paanong klaseng tao ito? Ano ba itong Panginoong Hesukristo na kapag pahina ng bagyo, siya ay nakapagpaalis ng mga demonyo, at ngayon pati karamdaman ay may kapangyarihan siya. And about that time, yung servant nitong si Jairus, na nag-request sa Panginoong Hesukristo na sumama sa kanya dahil malapit na sa kamatayan yung kanyang anak, ay nilapitan na ng isang servant at sinabi, huwag niyo na pong abalahin ng Panginoong Hesukristo, namatay na po ang anak ninyo. Ang sabi ni Jesus, sasamahan kita sapagkat hindi siya namatay, siya ay natutulog lamang. Pinuntahan ng Panginoong Jesus ang bata at ang sabi sa kanya, Thalitha kumai. Ang ibig sabihin, damsel, I say unto thee, arise. At ang sabi ng Bible, and her spirit came again and she was alive. Number 4, Jesus had power over death. Now, this is my conclusion. Makinig po kayo, mga kapatid. Jesus had power over the deep. Jesus had power over the demons. Jesus had power over diseases. And Jesus had power over the death. Sino po ang naka-experience nito? Sino po ang naka-witness nito? Hindi po yung mga naiwan at nagdalawang isip at natakot at nag-alala na baka kung anong mangyari sa kanila. Ang naka-experience nito, ang naka-witness nito, ang lumalim ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ang nakakita ng clear perspective kung anong dahilan ng Panginoong Hesukristo, bakit sila isinama at ipinakita sa kanila kapangyarihan na ito. Dahil, mga kapatid, sa mga susunod na talata, tatawag, pipili ang Panginoong Hesus ng mga ise-sent out niya upang ipangaral ang Ebanghelyo. Now, ito po ang conclusion. Listen to me, mga kapatid. Habang nangyayari ito sa kabilang ibayo, doon sa unang pangpang ng Galilea, there were some who were scared enough na sumama kay Jesus at sumakay ng bangka. They missed it all. Hindi nila na-experience sa kapangyarihan ni Jesus. Of course, hindi nila naranasan yung bagyo, pero dun sa bagyo, dun nila naranasan kapangyarihan. They did not witness His power. They did not got amazed at His person, yung kanyang kapangyarihan. They did not experience and learn who Jesus really is because they did not get on the boat
with Him. They never see anything deep about Jesus because they're still on the seashore waiting for details. They're still waiting for favorable weather. Ay, sasama lang ako. Ay, a-attend lang ako. Ay, magiging faithful lang ako kapag medyo feel ko na. Kapag maayos na yung pamilya ko, maayos na yung trabaho ko, kapag nagbago na yung asawa ko. Pag hinintay nyo po yung mga ganung pagkakataon, hindi po kayo makakapaglingkod sa Panginoon. They're still waiting for their situation to be okay. Marahil, some of you put your feet on the water. Tinetest natin yung tubig. Pero ayaw nyo pong sumakay sa bangka, maglingkod sa Panginoon, at mas lumalim sa paglalakbay sa buhay Kristiyanong ito kasama si Jesus. I'm glad in summer of 2006, I surrendered my life to preach at sumunod sa Panginoon in full-time ministry. And I'm glad I decided to get inside that boat. Pakinggan niyo po ako. You see, your view of Jesus will never become big if you won't experience Jesus or if you won't experience storms with Jesus. Dahil doon sa barko na yon, they saw His power, but on the other side, nung nakatawid na sila, they see more of His power because ang susunod na gagawin ng Panginoong Hesus, He needs men who would carry out His plan. And chapter 9 verse 6, ipinakita rito na they were sent to preach the gospel and they were healing everywhere. Luke chapter 9 verse 6. You've got to see Him to be used of Him. You've got to be tested before you can be trusted. Nai-imagine ko lang po mga kapatid, si Jesus, nang bumalik siya doon sa kabilang pampang, sabi niya marahil, kailangan ko ng mga tao na magagamit ko para magsabi ng ebanghelyo. Sino ang sasama sa aking grupo? Siguro meron sabi, ako Panginoong Hesus, piliin niyo po ako, pick me Jesus. Ako po'y talented, ako po'y smart. Oh, talaga? Ang sabi ni Jesus, sinabi niya siguro, nandun ka ba sa bangka na yun? No, hindi po ako. Mahihulihin po ako, may seasickness po ako. Okay, baba mo yung kamay mo, hindi kita magagamit, hindi kita kailangan. Kailangan munang masanay ka at matuto ka. Siguro po meron nagsabi, ako po, opo. Let me share the gospel. Magaling po akong magsalita. I can preach. Magaling po akong sumigaw. Tsaka magtalsik ng laway. Jesus, piliin niyo po ako. Ako po. Ang tanong siguro ni Jesus, were you on that boat on that day with me? Wala po eh. Na-miss ko po yun. Did you hear me call? Baka po nagte-text po ako. May ka-chat po yata ako. No. Put down your hand. At maraming hindi nagagamit ang Panginoon dahil sa cellphone. Opo. Pero maraming hindi nagagamit ang Panginoon ngayon dahil po hindi nila nais sumunod sa tawag ng Panginoon. Siguro po may nagsabi, ako po. Mahusay po ako. I think I can add value to your team, Jesus. Piliin mo ako. I want to serve you. Ang tanong sa kanila ni Jesus, have you ever experienced a storm with me on that boat? Did you see me heal those that had diseases? Did you see me cast out demons? Did you see me raise up dead people? Jesus, sorry, wala ako doon eh. Then put down your hand. You can't be a good storyteller of His power if you have never been with Him in the past to witness His power. You cannot be good at telling others how to be a Christian if you haven't experienced being saved in the first place. Ano ang pumipigil sa iyo para magpasya to get into that boat, to be faithful, to attend church Sunday morning and attend the Sunday afternoon BCCM and to attend prayer meet? Hindi mo ba napapansin na uma-attend ka lang pero you're not really on the boat with Jesus? What's keeping you from obeying Jesus? This is our closing. A real Christian is engaged in the definite call. A real Christian exhibits a disciple's commitment. They endure difficult crises, but they experience divine comfort and they enjoy desirable conclusion. Makinig po kayo. Somewhere in those characters, you must find yourself today. Sana naka-identify tayo, naka-relate tayo sa ilan sa mga tao at karakter na pinag-usapan natin. I'd like to ask you today,
Hindi ko nais itanong kung ikaw ay nabautismo na, kung ikaw ba'y umaate ng simbahan, kung ikaw ba'y nagpe-pray o nagbabasa ng iyong Bible, kung hindi kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, or kung member ka ng anumang simbahan. I want to ask you today, based on the clear teachings of the Word of God from Luke chapter 8, the whole chapter, are you a real Christian? Ito-turn over ko po ang ating prayer, ang ating invitation sa ating preacher. Pero ang nais ko po, kung tayo kinausap ng Panginoon, magpasya tayo. Lord, I will get into that boat. Sasama po ako sa inyo. Magtatapat na po ako. I-give up at isusurrender ko na po ang kasalanan ng ito. Panginoon, nais ko pong gamitin niyo po ako. Pero gusto ko po na makita kayo, ma-experience ang kapangyarihan ninyo, at ma-witness ang kaya nyong gawin sa buhay ko at sa pamilya ko. Kung yan ang panalangin mo, kapatid, ngayong umagang ito, lapit po tayo sa altar ng Panginoon. Kausapin natin ang Diyos. Marami pong salamat. Manalangin po tayo. Preacher Raul, please come.